ang nagiging daan upang mabili natin ang mga bagay na ating kailangan at maging ang mga luho natin, tulad ng magkagarang sasakyan, alahas, bahay at marami pang iba. Subalit, may mga bagay na kailanman ay hindi matutumbasan nito, tulad ng totoong kaibigan, pagmamahal at karunungan. Ilang taon pa lang ang nakakaraan mula nang maganap ang pangyayaring ito sa lungsod ng Portland sa Estados Unidos, kung saan naninirahan ng isang binata na nagngangalang Tom. Tulad ng karamihan ay simple lang ang kanyang pamumuhay. Ang kanyang tatay ay nagtatrabaho bilang isang driver. Ang kanyang nanay naman ay nagtuturo sa paaralan malapit sa kanilang tahanan. Bata pa lamang si Tom ay nakikitaan na siya ng determinasyon. Magaling siya sa larong soccer, kaya naman lagi niyang naipapanalo ang kupunan ng kanilang paaralan. Dahil sa kanyang galing sa paglalaro kung kaya't nakapag-aral siya ng libre sa kolehiyo. Dahil malayo ang paaralan nito mula sa kanila, kaya napagpasyahan niyang mangupahan sa maliit na apartment malapit rito. Ayaw niya ring iasa ang lahat ng gastusin sa kanyang mga magulang, kaya gumawa siya ng paraan upang kumita ng pera. Naghanap siya ng part-time job. Maswerte naman siya dahil kaagad siyang natanggap bilang isang waiter sa isang restaurant. 19 na taong gulang pa lamang si Tom noon, at dahil iyon ang kauna-unahan niyang trabaho, kaya talagang pinagbubutihan niya. May mga mababait din silang customer na malaki kung magbigay ng tip. Naging masaya naman siya sa kanyang trabaho. Bukod pa roon ay hindi niya na rin kailangan pang problemahin ang kanyang mga gastusin. Makalipas ang 2 linggo mula nang magtrabaho si Tom bilang waiter ay nakilala niya si Sofia. Napakaganda nito at halatang mayaman. Pagkababa nito sa kanyang sasakyan ay kaagad siyang inasikaso ng ibang empleyado roon. Sa tingin ni Tom, regular na customer na si Sofia dahil mukhang kilala na siya sa nasabing restaurant. Wala siyang kaalam-alam na si Sofia pala ay anak ng may-ari ng kanyang pinagtatrabahuhan. Sa kanyang pagtatanong sa kapwa niya empleyado ay nalaman niya ang pagkatao nito. Nabalitaan niya rin na marami palang negosyo ang tatay ni Sofia at matatagpuan ito sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman ay hindi nawawala ng pag-asa si Tom. Nagbabaka sakali na magugustuhan siya ng dalaga. Kapag dumarating si Sofia sa restaurant, si Tom ang palaging nagdadala ng order nito. Ilang beses rin silang nag-uusap tungkol sa kanilang sarili. Dahil hindi naman nagkakalayo ang kanilang edad, kaya mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Mula nang makilala ni Sofia si Tom ay palaging ito ang hinahanap ng kanyang mga mata tuwing bibisita siya sa restaurant. Palagi namang nakaabang si Tom para masigurong siya ang magdadala ng order nito. Dahil sa palagi nilang pag-uusap ay naramdaman ni Tom na may pag-asa siya sa dalaga, kung kaya't naglakas loob siyang tanungin ito kung maaari ba silang magpunta sa parke upang maglakad-lakad pagkatapos ng kanyang trabaho. Biglang tumahimik si Sofia sa kanyang narinig. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ay ngumiti ito at sumagot ng oo. Napakasaya naman ni Tom noong mga sandaling iyon. Hindi niya lubos maisip na papayag makipag-date ang napakaganda at mayamang babae sa tulad niyang isang mahirap na waiter sa restaurant na pag-aari nila. Noong gabing iyon ay nagpunta nga sila sa parke. Habang naglalakad ay pinagkikwentuhan nila ang mga bagay tungkol sa kanilang buhay. Nagpa-picture din sila at ginawa ang iba pang mga bagay tulad ng ibang nagde-date. Dahil lumalalim na ang gabi kaya kailangan na nilang umuwi. Gusto niya sanang ihatid si Sofia ngunit tumanggi ito. Ayon rito ay huwag na raw siya ihatid. Magpahinga na lamang daw si Tom dahil may pasok pa ito kinabukasan. Buwan ng Hunyo nang magsimula ang relasyon ni Tom at Sofia. Malapit na rin ang bakasyon sa paaralan kaya balak nilang pumunta sa iba't ibang lugar ng magkasama. Naging masaya naman sila sa kanilang relasyon hanggang sa nangyari ang isang bagay na hindi niya lubos na inaasahan. Pagka-graduate ni Tom sa kolehiyo, kaagad siyang naghanap ng mas magandang trabaho upang makaipon siya ng pera para sa kinabukasan nilang dalawa. Alam niya na matutuwa ito kapag sinabi niya rito ang kanyang mga plano. Isang gabi ay pinuntahan ni Tom ang bahay nila upang yayain si Sofia na kumain sa labas. Hindi na siya makapaghintay na sabihin rito na nakahanap na siya ng bagong trabaho.
Malaki ang sweldo kaya siguradong makakaipon sila ng pera. Makakapagrenta na rin daw siya sa magandang apartment kung saan pwede silang tumira ng magkasama. Ngunit nang kumatok siya sa pintuan nito ay hindi niya inaasahan kung sino ang haharap sa kanya. Nang bumukas ang pinto ay kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Tom. Ngunit sa kabila noon ay sinikap niyang ngumiti at batiin ito ng magandang gabi. Subalit ang mga salitang lumabas sa bibig ng tatay ni Sofia ang magpapabago sa relasyon nila. Ayon rito, mula raw sa araw na iyon ay hindi na maaari pang lumabas ang kanyang anak kasama si Tom. At lalong hindi na rin ito pwedeng bumisita pa sa pamamahay niya. Dahil nabigla siya sa mga sinabi nito kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Kaagad ring isinara ng tatay ni Sofia ang pintuan kaya wala na siyang magawa kundi ang umalis na lamang. Habang naglalakad papalayo ay nakatulala si Tom. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. Gusto niya ring makausap si Sofia para hingiin ang paliwanag nito. Kaya naman hindi siya sumuko. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa bahay nito. Naghintay lamang siya sa labas. Hinihintay na muling makita si Sofia. Ilang sandali pa ay pumarada na ang sasakyan nito. Dahil naniniwala si Tom na mahal siya ni Sofia kaya hindi nito magagawa na makipaghiwalay sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Nang makalapit siya sa sasakyan ay bumukas ang bintana nito. Naroon si Sofia at sinabi nito sa kanya ang mga salitang, "Sorry Tom, sinabi na ng tatay ko sa iyo kahapon kung ano ang katotohanan. Mahal kita pero hindi ko kayang makipagrelasyon sa isang hamak na waiter katulad mo. Hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na gusto ko kaya kalimutan mo na lang ako. Kailangan ko yung tao na kayang ibigay ang mga luho ko. Lilipat na rin ako ng paaralan kaya siguradong hindi na tayo magkikita pa." Matapos noon ay isinara na nito ang bintana ng sasakyan at tuluyan ng umalis. Si Tom ay naiwang nakatayo habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Paano na ang kanyang mga pangarap kasama ang babaeng mahal niya? Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na muling nakita pa ni Sofia, maging ang tatay nito ang kawawang waiter. Hindi na rin ito bumalik sa restaurant kaya itinapon na ang mga naiwan nitong gamit. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na ng pag-aaral si Sofia. Bumalik siya sa kanilang lugar at doon ay nakapangasawa siya ng isang mayamang lalaki, anak ng kaibigan ng kanyang tatay. Naging enggrande ang kanilang kasal. Nagpakasaya sila sa buhay. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar habang nilulustay ang pera ng kanilang mga magulang. Maayos na sana ang lahat para sa kanila. Ngunit makalipas ang 5 taon ay pumanaw ang tatay ni Sofia. Lahat ng negosyo nito ay ipinamana kay Sofia at sa asawa nito. Dahil wala naman silang karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo kaya hindi nagtagal ay napabayaan nila ito. Sa halip na palaguin ang perang naiwan sa kanila, binili nila ito ng kanilang luho tulad ng sasakyan, pamamasyal sa iba't ibang lugar at kung ano-ano pa. Makalipas lamang ang ilang taon ay nagsulputan na ang kanilang mga problema. Marami sa kanilang empleyado ay hindi nasasweldohan ng tama. Ang bayarin sa tubig at kuryente at iba pang utang ng restaurant ay lumaki na rin. Dahil buong buhay nila ay umaasa lamang sila sa kanilang mga magulang kung kaya't hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin upang makabawi ang negosyo. Naisip nilang ibenta ang kanilang mga sasakyan at restaurant maging ang iba nilang ari-arian. Naghahanap ng bibili sa restaurant ang asawa ni Sofia. Subalit, walang gustong bumili nito sa halagang gusto nila. Hanggang sa isang araw, nakatanggap sila ng tawag. Ayon rito ay siya na raw ang bibili ng restaurant, higit pa sa halaga na gusto nila. Dahil sa balitang kanilang natanggap ay masayang-masaya ang mag-asawa. Hindi nila akalain na maiibenta nila sa malaking halaga ang mga restaurant. Nag-set na rin sila ng appointment dito. Pagkarating nila sa lugar na napag-usapan ay nakita nila ang isang lalaki. Nagpakilala itong Craig at ayon sa kanya, siya raw ang direktor ng kanilang kumpanya. Sinabi niya rin sa mag-asawa na hindi niya raw maintindihan ng kanyang boss. Bakit nito bibilhin ang kanilang mga restaurant sa malaking halaga, samantalang ilang buwan na lamang ay siguradong babagsak na ito. Ngunit dahil nire-respeto niya ang kanyang boss kaya hindi na siya nagtanong pa. Ilang sandali pa ay tinawagan niya ang kanyang boss upang ipaalam rito na nakahanda na ang lahat
at pirma niya na lang ang kulang sa mga dokumento. Hindi naman lubos akalain ni Sofia na ang taong makikita niya ay ang parehong tao na iniwan niya ilang taon na ang nakakalipas dahil isa lamang itong hamak na waiter. Nang pumasok na ang lalaki na nakasuot ng magarang damit ay nanlaki ang mga mata ni Sofia sa kanyang nakita. Subalit, dire-diretso lamang ito sa kinaroroonan ni Craig. Tinapik niya ang balikat nito at tinanong kung nasa maayos ba ang lahat. Tumango naman ito at matapos noon ay pinirmahan niya na ang mga dokumento. Nang makapirma na siya ay tiningnan niya si Sofia bago tuluyang umalis. Kinongratulate naman ni Craig si Sofia at ang asawa nito. Dahil hindi pa rin makapaniwala si Sofia sa kanyang nakita kaya tinanong niya si Craig kung iyon ba ang kanyang boss. Agad naman itong sumagot ng oo. Ayon pa sa kanya, nagmamay-ari daw ito ng iba't ibang restaurant at bars. Napakabait rin daw nito at hindi mayabang. Ayon sa kanyang pagkakaalam, ang boss niya raw ay may minahal na babae. Ngunit iniwan siya dahil sa kanyang kahirapan. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na magsisikap siyang mabuti at magiging matagumpay rin sa buhay. Matapos marinig ni Sofia ang mga sinabi ni Craig ay nakaramdam siya ng pagsisisi dahil sa pag-iwan niya kay Tom noon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.